Saudi Aramco, ang pinakadakong tigpagawa sa lana sa Saudi ug sa tibuok kalibutan ug sa Dow Chemical Company, ang ikatulo sa pinakadako nga kumpanya sa chemical sa kalibutan. Inubanan sa IPAMS, magpahigayon sa recruitment interviews karong Hunyo 2 ug 3 sa opisina sa Dole sa Mahayahay, Iligan City. Nanginahanglan ng sadara sa mga kandidato alang sa ilang 2014 startup phase para sa ilang petrochemical facilities maintenance and reliability, asset integrity, laboratory, plastics, process automation, environment and safety, chemical operations, and the isocyanates operations. Magdala sa duha ka set sa inyong CV, certificates, passport o duha ka passport size picture. Ang sadara o ng IPAMS, nagasiguro na ang tanang kandidato nga madawat, walay pagbabayaran ng mga fee. Ang IPAMS usa ka lisensyadong ahensya ug mao'y nakahimo sa pinakadaghan nga sapian ug nahiluna na ng mga OFWs hapit na sa 40 ka tuig. Jam! Goldie Gabina! Sa mga kamusaw, o dyan sa uban sa kalipay, tanay kang tsaway, o piniaway, na ang ilang bulunay Goldie Gabina. Kung agaw mo sa way kung dalang kalipay, lahit yun ang bulunay Goldie Gabina. Jam, lahit yun, kung dunay Goldie Gabina. Huyog tamang jamming! Huyog tamang Goldie Gabina! Drink responsibly. Ang masunod sa atong serbisyo sa lungsod, mao si Lucas. Nawala kuno ka iho? Wala bitaw. Ang kumot sa akong t-shirt na wala. Kay di kuha sa adlaw. Pinaingon ako na daw naman ta. Kay na ay magical freshness bubbles ni. Mao nga protektado ang kahumot. Sige. Bisan gibulig sa adlaw. Sila yung bitaw. Humot bitaw. So, why nawala? Ay, nawa ang akong payong. Basig nabilin na ako sa imong school Lucas. Nawala ko sa bang akong airplane. Basta di kuha ni Bantay. Ug nanong ko nga ang bantay. Nawala o sa bagay ng pencil case. Nakita na niya. Excuse me! Murag mawala na ang akong pasensya. Ay, pero sa Downey, wala gid mawala nga kahumot. Bisan gibulig pa sa adlaw. Ang sunod na itong manawagan. Itatakbo na! Itatakbo sa bahay mo! Marimin ang radyo mo! Itatakbo sa sasakyan mo! Marimin ang radyo mo! Itatakbo sa opisina mo! Marimin ang radyo mo! Itatakbo sa radyo mo! Sa radyo mo! Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Tag na mga igsoon, doon na tayo 30 minutos suman malabay ang alas 8 sa buntag. Ang musunod na programa inyong debate, usa ka binay. Ang mga pulong una-una na pagaliwangan sa nagumalamin, iyan lamang igulalabot ang mga karawanin ito gumalamin sigihan RMN Iligan. Kala, kumusta? Gamayong buntag. Welcome mga kaigsunan sa atong tulumaron. Ang atong kasayuran sa katawan. Tinigadlaw nga Sabado, sa 31 ng bulan sa Mayo, tuig 2014. Kini nyo lagad sa kangina, si Councilor Ariel Parinio Anghay. Gikan ta sa adlaw Lunes, ganto na sa adlaw Sabado, gikan sa alas 8:30, ganto na sa alas 9:30 ang taknas buntag. Yung taga may buntag sa ito mga suking tigpaminaw, sa ito mga 44 ka barangay, dinis Dakbayan, Silingan. Sa ito mga suking tigpaminaw, mga taxi driver, mga tricycle, mga labasirag-labasiro, mga negosyante diya sa may Palao Market, dinis may daang merkado. Ako suga itong signal karumutaga mga kaigsunan. Ilaning paboritong Sibya. Ilagi ning giatangan ang atong radio program gikan sa lasod sa medias buntag. Kay sa tumong tingwa mga kaigsunan nga makakuha sila og mga insakto nga mga impormasyon. Kwintas klaras nga mga impormasyon dinhi sa atong programa. Wala ni mga daghanan kay mga issue, mga black propaganda sa atong matag-usa. No?
Di na kay mao intaw nga tumagatawan kung kinsa gyud gatug-as tinuod. At least dunay alternatibo nga itong radio program, mga itong programa nga mohatag og tinud-anay nga insakto nga mga informasyon o kung unsa nay nahitabo sa Dakbayan Siligan, unsa nay update sa atong Sangguniang Paglungsod, sa atong Lone District sa Dakbayan Siligan, nag-usab sa pagpanguho sa atong maabtik na Congressman Vicente Bart Belmonte Jr. Gitoyo ni nga programa mga kaigsunan aron paghantag og insakto no nga mga impormasyon sa atong mga katawhan. Unya kagahapon adlaw atong na-interview ang atong Congressman Vicente Bart Belmonte sa Lone District. Klaro og tataw kayo ang iyang mga statement kagahapon adlaw. Una ato sige pangutana kung unsa lay update sa mga daghanan nga mga national issue. Labi na ning pending karon nga Freedom of Information Bill, ang atong Bangsamoro kining basic law nga gipanday karon nga gine-review karon sa Malacañang o nya endorse kini sa Malacañang for legislation approval gikan sa Kongreso. Ang ato sab nga balaod bahin sa Upira o nya gikan sa mga national issues nga atong gipangutana kagahapon adlaw si Congressman Bart Belmonte. Ato sab siyang gipangutana kabahin sa iyang assessment sa mga issue dinhi sa atong mga local issues sa Dakbayan Siligan. Ato siyang gipangutana kay sanglit daghan kay nga mga issue. Una, siya maoy matawag nato natumbok o gitumbok nga matud pa do na kunoy plano nga moparicol ang atong congressman ang bando sa Liberal Party ngadto sa atong mayor sa Siyudad Siligan. Giklaro og gitin-aw sa atong Congressman Bart Belmonte kagahapon adlaw matud pa niya nga dili tinuod nga adunay plano for recall election. Matud pa sa atong congressman tungod kay bisan pa man nga adunay mga panawagan mismo sa mga supporters sa atong mayor no sa Siyudad Siligan kang Colonel Rehencia apan matud pa niya dili angayan. No, dili angayan tungod kay ang kontrata sa usa ka mga opisyal o sa mga opisyal sa Dakbayan Siligan tag 3 years man. No, dili angayan nga i-recall kay sanglit hatagan og chance, hatagan og kana bang panahon no ang atong mayor sa Siyudad Siligan sayod man ta nga ang atong mayor sa Colonel Rehencia gikan man sa atong PNP no sa atong city director sa Siyudad Siligan unya siguro ga-adjust pa siguro in town sa atong dagas panggoberno sa atong lokal nga kagamanan kay lahi na gining kuan lahi ning mo lingkod ka pagka mayor o lahi po ning pagka city director no. Klaro og gitataw sa atong congressman sa iyang statement kagahapon adlaw nga dili siya mohimo og mga inisyatiba alang sa usa ka recall election no. Klaro ka ini ang iyang statement kagahapon adlaw. Gani daghan kayo ang mga tawo nangalipay no kay ang perception man god sa pipilang ka mga supporter sa atong mayor, sa pipilang ka mga matawag nato nga mga nagpakabana nga mga lungsuranon nga kuno kining kagubot sa City Hall no kani kunong matawag nato nga dili maayong relasyon tali sa executive o sa legislative department sa buhatan sa mayor, buhatan sa vice mayor o sa sangguniang panglungsod tungod kay doon na kuno matawag natong recall election. Usa kuno kini ka mga pamaagi lakang aron lamang kuno i-destroy gubon ang liderato ni Colonel Rehencia agig mayor sa Siyudad Siligan tungod kay doon na may gitawag na pending nga panawagan sa usa ka recall election. Gitataw, giklaro sa atong maabtik nga congressman kagahapon adlaw nga matud pa niya nga walay mapahigayon nga recall election diha sa ilang grupo, diha sa ilang partido nga partido Liberal Party diin siya maoy leader. No, giklaro niya tungod kay hatagan ingon pa ni congressman sa iyang exact term nga hatagan niyang chance ang atong mayor nga mapaman kuno matawag nato nga ang kining mga kasaypanan kung kasaypanan man gani ini nga mga butang kasaypanan panalitan sa pagtudlo sa usa ka city legal officer kasaypanan sa uban pa no daghan nga mga issues to gipang-raise
kagahapon adlaw ni Congressman Bart Belmonte, man batud pa niya nga in 1 year's time siguro next year siguro o karon ba kang tuiga matulid na ning mga matawag natong kasaypanan, hatagan natong chance, hatagan natong panahon, hatagan natong kanang paglaom nga posibleng kaning nga mga defect o depekto magani nis pagduma, mahatagan og panahon, mahatagan og chance nga posibleng makarecover pa. So muna yung statement kagahapong adlaw ni Congressman Vicente Bart Belmonte mo pag-abot ni Bayani Ariola, Councilor Bayani Ariola, may buntag yun. Brad, may buntag, may niligan ka na itong tanan, pasensya na lang ito ganay. Sige, makaglit. May bisita. Sige, anyway. So kagahapong adlaw yan, nindot kayong statement ni Congressman Bart Belmonte. Ambot, nagadungog man ka, siguro ka. Nata sa Brad, nata sa Legislative Academy. Anyway, ang iyang statement kagahapong adlaw, mingon siya nga walay mapahigayon nga recall election. Good news. Dayon, amot na-record man to nato kagahapon adlaw. Na-record man to pero ko ana dia sa kuan nasa online, no? Kay nakuha man to, na-record man to online. Unya ingon pa niya hatagan na tug chance ang mayor. Hatagan na tug chance ang mayor nga posibleng mareporma pa. Posibleng ang iyang saad nga mapalambo ang dakbayan sa iligan, ang pagpatunay dagan sa kahusay kalinaw matud pa pa man posible pa niya ning mausab, no? Hatagan nato sig chance matud pa nindot kay statement ni Congressman Bart Belmonte. Tanawa ra gud Brad. Dapat masayran sa mga katawhan ba nga ang intensyon ni Congressman Bart Belmonte, ang intensyon ni Vice Mayor Rudy Marzo ug sa mga kauban sa konseyo, wala gyud tay mga igminta, mga dili maayong intensyon labi na gyud sa atong mayor, no? Ang atong tinguha nga ma-straighten, dunay maayong relationship, maayong pagpadagan sa panggobyerno, kaya may atong tuyo. Kita gipili man kas mga katawhan Brad aron makahatag og tinuod nga pagserbisyo sa mga katawhan hangtod mahuman ang atong termino. Dagan na kay ang ato mga kuan kanang mga katawhan nato mismo. Dili gining mga extremist kay kaning mga lunod patay. Sige lang yan. Kini mga lunod patay bitaw nga mga supporters sa atong mayor dili gud gusto nga mag-unite, dili gud gusto nga mag-istorya, garbo na maguna ang sangguni ang panglungsod ang atong vice mayor o ang mayor. Gani matud pa ni Congressman Bart Belmonte nga kung doon na magani istorya, meaning kung doon na magani unity talks, kung doon na magani meeting panagtagbo, gikinahanglan matud pa niya, mahimo ba nga ingon pa niya sa atong mayor, mahimo ba mayor nga maimbitar po kunimo? Maimbitar ang atong congressman. Open ang atong congressman nga dunay sa kuan kana bang meeting, dunay pag-convene sa usa ka executive legislative agenda meeting. Inaot na sa siguro ba no kung naminaw man tingali ang mayor karon o ka ang iyang mga sakop. Ako lang pud ni sigurong isulti kaniya nga amigo man nato siya so wa pa siya mudaog pagka mayor. Hangtod karon pero lahi na gid kayo Brad. Sa una pod makaduol man taniya, maka-text man gani taniya, no? Maka-istorya taniya, daghag mga beses nga niadto siya sa opisina sa mayor, nag-abot ta didto, no? Kang Congressman Bart Belmonte, muduol pud siya kang Congressman Bart Belmonte sa unang mga panahon. Anong pangutana nga nang karon dili man pwede. Lagi, do na gyud in fairness sa atong mayor yan. Posibleng do na gyud mga nagkuan ba? Kana bang mga matawag nako ang term nako ani niya yan kining mga home boys ba? Kani bitang mga extremist nga mayon nga mayor. Magsigig sugnod, magsigig karga, kasabot man siguro ta sa karga. Magsigig sugnod, magsigig karga nga magsigig gungong didto, ambot sa itumong og katuyuan. Basta magsilo sila Brad kung muduol ang mayor. Posible na nga magsilo sila nga kung adunay istorya, adunay kalinaw, mawala na ang ilang gamit. Baka habad. Ibutan na. Doon na ba sila axe to grind? Bang binisipan sila ng axe to grind? Doon na ba sila hinanakit? Doon na ba sila kahiubos sa atong... Pero ato sa tingali ng isulti kang mayor, basig na apod siya kahiubos sa ato. Kuan lagi diyan, masugnuran man gud pananglitan kung wa man insaktong communication, pananglitan ang mayor. Way insaktong komunikasyon sa sangguniang panglungsod sa vice mayor, pananglitan kung dunay gusto sa sangguniang panglungsod. Pananglitan mo appoint siya kang Attorney Benedictos. Gi-appoint niya si Attorney Benedictos, gi-reject, gi-deny ang concurrence ni Attorney Benedictos sa sangguniang panglungsod. Masuko gid ang mayor. Pero legal man na Brad, legal man ang mga pamaan. Pero wala man siya makaibaw nganong
unsa may rason. Oh. At least kung doon naman goy open communication, at least mangutana siya nganong mang inyong reject. Nganong wa man niyo hatagig panugot si Attorney Benedictus nga salit man ko ka Attorney Benedictus. At least ang sangguniang paglungsod ang atong Vice Mayor makaistorya nga dili man gud mayor, inani man gud ang proseso, inani man gud ang reglamento sa atong balaod. So at least nasayran pinagi sa open communication. Unya kung wa man gud open communication yan, wala, muda ko ang problema. Kay ang madunggan yang istorya ang mga negatibo sa pero sa uban. negatibo. Maora may iyahang madunggan. Kargahan pa Kargahan siya. So sa kanigiyod si Vice Mayor Marso, kanigiyod si Councilor Angay, kanigiyod si Councilor Busiko, kanigiyod si Councilor Bayani Ariula, mao gyud nagsigig babag mayor ambot ngano kana. Siyempre magsigi og sud sa kuan. Mura po, pero kung si Mayor Bad makaduo lang ni sa ato Bad, makaistorya lang ni, makaingon yun siya nga lahi man daw among perception. Dili man daw mao ang among mga panghuna-huna. Dili man daw mao ang among panglantaw, lahi man daw ni silang mga klases tao, maduulan man daw ni, no? Labi na gyud kang Congressman Bart Belmonte, no? Kay suod man ni sila, amigo man ni sila sa dugay ng panahon. gani yan. Doon na pa yung mga Anawag ka na to si Vice Mayor Bad. sige. Tumago na. Sige. Patay Bad. Hello Vice. Pwede dito speakers? Tawag lang Vice. Sige, ma-interview na. Sige, okay. Sige, ma-interview na to karong taon-taon, no? Ma-interview na to karong taon-taon si Vice Mayor Roderick Marso, ang atong Vice Mayor sa Ciudad Siligan. So, inanabitaw yan. Doon na naman goy kanabang. Layo pa kay ingon pa ni Congressman Bart Belmonte, mausab man gud ang kamada, mausab man gud ang pangunauna sa atong mayor, sa diyang mulantaw na siya sa 2016. Mao gyud. Unya ang problema, Mausab na ba? Yan, meaning, ano, makikamigo, mangkuan nila. kontra magyapon sa Ultimately, sa 2016, magkontra magyapon ako. Inanabitaw na yung magsusol. Apan, kung wala lang unta ng mga panglantaw, layo, mamanan tayo, layo pa. Ingon pa ni Pagkantay Congressman, may tabo. mahimo pa manggani ko mudagan. Kagapon na statement ni Congressman, mahimo pa manggani ko no siya mudagan pagkabalik pagka-Congressman. Napay sa pagka-termino. Okay, technically, mato pa ni Congressman ba, second term pa, ikaduha pa niyang termino. So ato lang yan Sa Lone District. So therefore, sa may problema nila, dauton man nila sa congressman, Lagi na. sa ubang stasyon. Tungod kay kaya na lang nila. Tungod kay 2016, as maayo pa inyo ng amigo sa Congressman. Maayo pa. Okay, posible nga, kanila rin siya pa mo yung suportahan sa atong Congressman. Ato masayod ba? Kay bad politics lagi niya. Of Kaya course. ingon pa ni Congressman, bad politics ni siya in the sense nga mang dauton siya, mang idemolish siya, nga 2016, mamahimo pa magani siyang mudagan pagka-congressman. Malagi. Dili man siya mudagan pagka-mayor, pananglitan kung kanagid ang iyang, kay iya man ang personal option niya, no? Maugod. Pwede magani siya mudagan pagka-congressman? Of course. Di ba? So, layo pa kaayo sa tinuod ba? So, Ang 2016 nga mga hunahuna. So, ato lang sa nang pabilin ang 2016 mo na ingon sa Ginoo ba? Let tomorrow worried about itself, no? Bahala na lang ng ugma, mag-uul siyang kaugalingon. Di lang sa tamang gisgot sa ugma, karon lang sa atong isgutan. Mo bitaw nga gikingon ta nga gikinahanglan mag-istorya na ta mayor. Pag ginawa nato mayor sigurado ka. Tabatuman karon. Paulay Paulay. Mag-istorya na ta mayor, mag-isanda magsangguniang pangulso gani yan. Ingon pa sa atong vice mayor. Karong adlang Lunes, mo-attend tas flag raising ceremony. Oo ba? Ay, mo-attend gyud ka dito sa iyo ka mata. Nya kay naman ka radio program. Dili, what? Mo-attend kita. Sigpa. Basta mo-attend ta. Dili, pwede man ta mo-attend. Sige, anyway, naakaroon ng atong Vice Mayor ba? Atong paminahon ka ron, no? At least, sabing ka na to, sa po yung mga nasa yung kasing-kasing. Labi na, doon ay mga issues, labi na kaming pagbabag na pod kunos konseho, pag-withdraw na pod sa kining authority yung gihatag para sa pagpalit og yuta. Sige lang. Atong paminahon, ang atong Vice Mayor. Yes, nasa atong linya si Vice Mayor Roderick Marso. Vice Mayor, good morning. Hello, Yel? Yes, Brad. Morning, Vice. Good morning. Good morning, Vice Mayor. Kontak, nahiligan? Nahiligan. Yes, Vice, nanawag yung minimo, kuhaan ka na mong reaksyon bahin sa statement ni Congressman Bart Belmonte kagahapon adlaw. Din, nato pa ni Congressman Bart nga dili siya mutugot nga adunay ipahigayon na recall election batok sa mayor. Unsa imong statement ani Vice Mayor? Hello? Yes, Vice Mayor, yes, Vice Mayor. Sa to, yan? Ang ano kang kuhaan o reaksyon mahin sa statement ni Congressman Bart Belmonte kagahapon adlaw din nato pa ni Congressman Bart Belmonte
nga dili siya muuyon nga adunay ipahigayon nga recall election batok sa atong mayor nga si Colonel Rehinsa kay matod pa niya hatagan og chance ang atong mayor nga mupadayon sa pagduma sa siyudad sa Iligan kay baka man ma-reform o mausab ni mayor ang iyang matawag natin kasaytanan kung aduna magani kasaytanan matod pa ni Congressman Bat. Ang reaksyon ni mo ni Vice Mayor? Actually, Brady, Pastor, Councilors, dili gyud ko kumulo recall because it will be self-serving on my part. No, kung doon na gani mangulo recall, ilaha po na, dili ko mo suporta. No? Pero doon na recall, pwede simple ko mo dagan o higher position. Hindi gyud ko ako'y manguna na. In the second place, wakit po ko maguna-una ana. Gani, makita man siguro ninyo, kamuduha konsyal man. Doon na magkukuy gibuhat, na dili makaayos kayo. Wa man siguro tanan. Ang tanan na kong gibuhat, na kung tanawon yung pagbubong, dili ko ganahan ang atong mayor masugamak sa dili bayo. For example, Confidential of Intelligence Fund. Ako galing ipasulayan ng utang yun. Kay tanaw na kung react ba ang DBM. React ba ng DBM na kinahanglan yung presidential approval. So dili yung kada pwede. Dili kita kabuot-buot kay kanang review letter ba doon sa DBM mo kanay sumpanan o diya sa Commission on Audit. Gani sa audit report kagihatag karon sa Commission on Audit doon ay mga confidential intelligence fund sa atong karon nga mayor o sa atong kaniyang mayor ipa-revert back to receivable advances. Kanya nag-ino na dito sa auditor's report na kinahanglan kini ni labay naman ang 30 dias. This has to be liquidated by the responsible officers who advances the amount. No, ang akong gusto ipasabot na nakita diha utabang gagayad sa tumayor na makasubay yung tao kung sa'y mayong buhaton. So, kung ako mag-ambition of recall, I am there to help the mayor. So, makita dito na nimo. Like for example, ang sinitabo karon, ato giwidro niya ang authority gihatag na to sa mayor, pagpalitog yuta. Because as of April 22, wa pag yung kita'y nakita na nag-create ang mayor o usa ka special body, bilhin mo tanaw, kaya dako mo galing amount. This is 38 million. 38 million. Nakito ako, ba mayor, kung create og special body, nga mo'y mahimong mulatin sa procedure kung usaon na ito pagpalitag yuta. Diin dito na mo submit makabid, mo follow sa requirements, tanan-tanan, ibutan sa bid box, ana, i-open, then public bidding, open in public, para makita yun that there is fair and there is a competition of the bid. So, akong itong ihanglaw sa mga, i-withdraw sa nato din. Papaman makasubay, makabuhat ng executive kung pili insakto sa sumbanan, bitaw itong ibutang nato dito, without prejudice to the acquisition of land for syndrome victims in the future. That means ka, i-withdraw ba na ito? Kung nanayota, magkuhan siya, mangayon siya authority, pero ato yung pangayon, na doon ay proseso that it will be in accordance with 9184. Kaya abinin mo, bisan pagutano na itong kuha, pagutano na itong kuha, o kung pagutano na kuha, pero kay Bao, kung pares, may gunawa na, kay pares, may accountant. Gusto din na mo, ipasubay sa blawot. So, huwag ko maguna-una alang recall, una-una ka na suban. Maybe dagang una-una recall, pero dili pa kumuyo na. Why? Bago biya ito, Mayor. It's not easy to do things in just 1 year time. Nga, itong Mayor, wala pa kayo experience. Nag-adjust pa. Kinala ni siya kayo, dahil nag-anis na itong panahon, kaya bini mo, ang para na kugod, kining election, mauwi pa siya nung say atong performance. I want the Mayor to perform. Pero pagkabot sa election, doon ikasulti pa ang tao nga, kini mo, niyang nahimo, kini mo, doon tayo ka-present. Diba? So, ina na ito una-una, huwag ito mag-una-una o recall. Nindot kayo ang inyong sabihan adunay CDC meeting, City Development Council meeting, diin ang mayor maoy nag-preside. For the first time, kaya diantong CDC meeting, si Melchor Okisula man maoy nag-preside. Wala man to gi-recognize sa muna pag-nungsod. Yes. Una nag-yung CDC meeting, si Mayor nag-yun, si Colonel Rehinsa nag-yun, mismo maoy nag-preside,
nindot kayo ang na-capture nga image kanabang litrato diin na ang mayor tapad mismo ang Vice Mayor na si Vice Mayor Roderick Marson nahimong trending, nahimong sumsuman diha sa Facebook, mga social networking site, di mamahimo man diayong mag-istorya ang mayor o ang vice mayor. Any reaction na Vice Mayor Marson? Actually, katong oras, dito magka-ato Councilor Angay, itawag ang mayor sa ako, nag-consulta. Then, Vice Mayor, I'm ready to help, no? I-consulta mo kita. I'm ready to give him suggestion, give him good ideas, o kung sa'y isakto o sa'y maayo. Na siya gusto sa ako, ni komentaryo ko, so, iwanan ni Unta pwede mayor, pwede na tumahimo, wala na yung problema. And everything is for the people. Yes. Sa ito pa, doon na dahil posibilidad na pwede di ay mag-istorya ang Vice Mayor o Mayor o sa ganyan panlungsod. Hi, Councilor Bayani Ariola. Remember one flag ceremony, I bring all the members of the Sangguniang Panlungsod to attend that flag ceremony. And in my closing statement, my invitation is open. It is not closed because the mayor did not attend that flag ceremony. He was not around. So, open ka to siya, wala pa may problema. I think the Vice Mayor, my role as a Vice Mayor is there to help the Mayor whenever he needs me and he wants to consult me or he calls me. Or he calls the Sangguniang Panlungsod for a caucus or a meeting. We are always willing, di ba manuanat ng law? We are always willing to attend a caucus, support and help the mayor in his undertakings for the city of Iligan. Vice, ingon pa ni Councilor Ariel Angay ko ganina na base no karong abot nga Lunes ang tanang membro sa Sangguniang Panlungsod no madto nga sa flag raising ceremony aron sa pagtambong nini. Hello? Yes, Vice. Paus pa ko nun iko nga akong monitor. Guys, unsa man ka, Vice, kung karong umaabot nga flag raising ceremony, karong Lunes, unsa yung plano niini? Matandong ba ang mga In our meeting, I was telling all the councilors, what if we will attend another flag ceremony this Monday? Monday. Okay, ang atong isa ka krusyal, doon naman siya part dito sa flag ceremony. Kaya I believe, SEMO man siguro ang ang sponsor nini. We will all attend because one of the councilor is there, he has a part, and then pwede mo ito attend. Ako, wala man ko'y, wala man ko'y ingon na ko'y dili gusto support. Gusto na to supportaan. We want to be present, we want to attend. As long as, mayo po dunta, mayo po ang atong madunggan. No? Parehas ako kisulti nga, malipay man silang mga tao, it will tell the people that we are there to support the administration. Kaya kabalo pa nga, kinahanglan ito, support ang administration ni Mayor Regencia. Vice, katong imong statement, no, na itong dito sa flag raising ceremony sa milabay pang mga bulan, na open kayo ka, nga mo-invite sa atong mayor. Ang Vice Mayor open ang Sangguniang Panlungsod in whatever caucus meeting that the Mayor will call so that we can discuss the future of the city of Iligan. Inumduman ako, Bayan, Yel, Kamunduha, konsyal mo, mag-last term naman mo, huwag na hitabo ng direksyon na gwapo ang dagan kung walay panagtagbo, walay panag-istorya, o walay panagtinabangay. Parang usa ka direksyon, ma-realize. No, wala din na mahitabo, matili yun na naon. Example, kinipagpalit ka rin sa yuta. O, gingon lang ni Mayor, mag-create, suggest ka. Sabi, wag mong kapoy caucus. Suggest mo ginutata, mag-create ng special body. Namututo kung putan na, kukuha po guidelines, sinakoting ituan, nakudas to 9184, kinipagpalit ng amount. Parehas pa sa ito gibuhat sa IDPP. Kaya disposal sa government asset ko na may procedure, so much also with the acquisition of real properties na may guideline niya na. Kung tato'y ato buhaton, pero kung ito ito nato gawin, kay tanaw na ito, wag may special body, wag may guidelines, kung sa'y sumbanan, in order na ma-care o gwapo ang dagan sa pagpalit
aning 38 million worth of land. Kinikod karon og inunan na lang diretso-diretso, negotiated ba na o usa ba na? O mga tanang tao sa may sumbanan. Huwag mo na pa mo interested seller karon, owner of a property, na mo pa yung demanda against sila. Problema sila because there was no public bidding. I mean, normally, ring tagiya tayo na gusto baligya. Uy, nakapilon ako, wag ko kapil, kaya wag may public bidding. Wala meaning. Dili man inon na tungod kay na dumlan mo yan rin, o yung presyo, yung kinisya, may pinakaubos. Inon na lang, dili man inon na lang kasayon. Kinanglan public bidding open to the public, open to the sellers of the land. Inon na naman tayo hapon. So nagulat kita niya na, nung ka na may tabo, yung mga nitabo, so giwidro lang mo niya, sa nato, ang authority without prejudice. Sa future acquisition sa iyo, lumatang niya po ang authority as long as it is in accordance with 8184 na makaset kita guidelines. Di ba? Ato ning tinaon guys no kay siguro wala gyud ni masundi sa ato mga suking tipaminaw. Kining 38 milyones ka pesos mao ni ang gamiton sa syudad sa Vigan nga ipalit og yuta. Tunod ka na, ato ka nang i-appropriate in our supplemental budget. I-appropriate na. Dahil nga dunay gipasal sa Supplemental budget na dunay excess money. No, last December baka kato, November, nga atong i-allocate ang 38 million para pagpalit og yuta. Kay ito, bawiyo na sa DSWD ang portion na nabili sa pinag-pagpamilya ato para sa shelter. 232 million. So, human nagyatag ang authority ang mayor sa siyudad sa Iligan, so pipila ka bulan wala man to gamitan niya. Kay primero murag ila man tong TVs unta no paliton na nawala man to. Ito yung mga proposal na ay proposal ni yan yes family. Wala man to gamitan. Kung 1 year man siguro to, napay proposal sa kanila dito sa may Tipani area. Then ultimately, naka-decide ang mayor for 1 year time. Wa niya magamit. Ningon ko ninyo mga councilors na I was expecting, at the Munian Panlungsod was expecting that after that resolution, the mayor will create a special body to study the procurement of the land, and prepare procedures in accordance to 9184 para fair ang pagpalit. Fair para lumulupyo na gusto mo baligya, and then it is in accordance with the Republic Act, with the Procurement Act 9184. Wala ako expectation, parehas ko pagbaligya na to sa IDTP, doon naman may procedure ang disposal of government assets. Doon na po yung procedure ang acquisition of real properties. Bawa lagi na, kani magugtanan, Vice Mayor, kung aduna pa matawag nato ba, kana bang istorya, kana bang communication, o meeting ba ka ha? We could have suggest nga muna buhaton. Pero huwag man tayo kalibutan. Bumitaw lang i-withdraw lang sa nato. Kaya huwag man tayo kalibutan mo sinita po. Pa man ang proseso makadaot sa administrasyon. Madaot ang atong mayor. Madaot ang atong department heads. Remember, kung ang yuta mabayaran karon, ang tanang na merma sa dokumento, sa pagpalit, posibleng mapriso, if one of the seller will file a case against them. Kaya may public bidding, it was that fairly given to the landowners the information that the government is buying a land. And there was no competition in the bidding regarding the prices that is offered. And the requirements of the law, requirements of the different agencies, inumpluman na to, no? Ang isa sa mga qualification requirement sa DSWD nga mo'y gadunate sa kwarta para gamiton pagbuhat og shelter nga ang yuta din itarok ang kining shelter para sino victims should be cleared with all national agencies who gives the requirement for a land to be suited for construction of a shelter. Remember, hindi shelter ay hata na to sa ato sitong victims will be their permanent domicile and they have to be protected. Gani, ibalik pa na siya, Vice Mayor, kung landslide phone, ba na siya, NGB, flood phone, ba na siya, doon na siya natawag na NGB. Phone ba na, to flood, landslide, collapse, everything.
So, anyway, na naman na siya Vice Mayor, pero andang gyapon ta nga ang sangguniang panlungsod, ang imong opisina nga magkikistorya kang mayor, at least ma-advisean siya, matambagan siya kung unsa matawag na to correct procedure, proseso, nini tanan Vice, di ba? O tinuod ka na, wa man siguro pa magsirado sa puntahan sa sangguniang panlungsod. Kita ni i-react naman ta in accordance kung sige lapay po kinato. Lagi na Vice, so mas may naging may istorya. Gani, mindot kayo dagit na yung magiging trending katong inyong istorya, nagtapad mo ni Mayor, nagtapad ang Vice Mayor, dito na po panawagan ng atong congressman nga wala gi pahigayon nga recall election to give a chance sa atong mayor nga ba pa man kining tanan mamahimo niyang makoreksyonan tanan ang kining matawag nato nga kanabang despite all the claimers ba na kaing mga claimers sa mga tao sa mga barangay nga gusto na sila gyud og recall. Pero ang atong congressman ug mga members sa council gayon nga o dili na tagaan nato chance, di ba? Vice Mayor, inanapod siguro ang official stand nato, di ba? Mo gyud ka na itong stand. Vice Mayor, gawas ni Ana, doon na pa'y pending kung sipyat, may 117 million pending supplemental budget man siguro to sa sunod sa ligan diya. Tinod ka na yun. May pending supplemental budget ipasa na natin ngayon in 114 million and 27 million respectively for our general fund and special account. So, unsay proseso ato, Vice? Unsa na nga stage karon? Hello? Yes, unsa na proseso karon? Asa na karon? Aprobado na ba? Unsa pa man? Actually, ato na ipa-undergo eksakto proseso. Okay. Kung na gusto sa atong administrasyon karon. So, I called up already a meeting of all the department heads who submitted to submit their own budget. So, in accordance with the supplemental budget submitted by the mayor. And in their department's budget, nag-require ko kanila, you submit also your SPP, Supplemental Procurement Plan. And in that Supplemental Procurement Plan, you put the different accounts wherein you want to be augmented, kay depleted na yung budget. And then the balances of this account must be certified by the budget officer. Kaya kung punto niya yun, na i-justify na to, gano'n mag-supplemental ta? Because there is a need for an additional budget. No? Ibutang po nato dito, what is the breakdown of the request? Dino sila sa review of the casual. Who are these casuals? And what are the projects that these casual will be working for? Hindi dapat mag-ira. Ano Section 77, doon na mag-project din. Asa mo trabaho ang casual. And this project has to be approved by the Sangguniang Panlungsod. Kakaisa na. Pag-submit nila sa project, pag-justify nila kung okay, aprobahan na to. Diba? Kailan na yun, and what are the items? No, if there are capital outlays, office supplies, travel, usa pa, they should justify. For example, travel. Nabi, anticipating, for example, city treasurer, dunay treasurer's convention is coming. Wala ko'y budget. Then we have to supplement. Kaya lang nga di natupati na itong treasurer. So, ang mga pasabot, everything has to be justified. Okay, because let us remember, doon na biyay 20%. Sa 20% development fund, doon na biyay tayo 113 million gigamit, no? Sa 20% development fund. Mabitaw na, nagasuwat ko karon sa DBM because I want to be clarified. No, because if I will interpret the DBM circular number 2.3 or 3.2, nag-ingon dito nga amortization of loans can be included in the 20% development fund. Pangutana, what are these loans for? For SEE, social, economic, and environmental. But, minong takaron, kanong sa prospective bali atong budget, di ba? So, ang atong 20% fund, development fund is prospective also. Di ba? So, akong pangutana sunod, what if the projects were already completed in the prior years? Can we use the 20% development fund to pay the amortization of the projects completed already in the prior years? That is my number one question to the DBM. No, okay, kung pwede ni siya gamiton ni siya, dapat nakabutang ni siya
sa 20% development fund appropriation for a development project for the future years. That means ang project i-approve para gamiton ang 20% development fund in 2011, 2012, or 2013 na pwede na to committed ang ato 2014 na 20% development fund. I-commit na nato ba? So for example, ang project 2013, gamito na to ang 20% development fund, no? Para sa pagbayad sa amortization. Dapat ka lang project approved in 2014 and then the amortization of the obligation of the loan who finance the project will be already stipulated in 2012 or 2013 when the program was approved by the CDC. Vice Mayor. Dili kay atong gamiton diri ang future para pagbayad sa past. Dili pwede na. And that is my interpretation of 2.3 or 3.2 DBM circular. Vice Mayor, this is highly technical nga matawag nato nga dili gyud kayo masabtan, no? Sa usab ka ordinaryong tao nga naminaw karon. Panahona, no? This is highly technical na god. Siguro di po pa maingon nga wala to kayo ni siguro masabti sa atong mayor, no? In fairness sa iya, siguro mas maayo ni siguro ginadunag yung meeting para ma-explain nato, ma-explain nimo kung unsa may mga reglamentos balaod when it comes kaning 20% development fund, unsa may mga payo, unsa may mga restriction ani nga budget, nga pundo, para po masabtan sa mayor nga dili siya mamahimo on yang source of irritant, dili niya siya matawag nato ba nga gasigil magbabag. Ina na bitaw, ang perception man gud nga gasigil magbabag ang sangguniang panglungsod nga doon naman gani mga reglamento kani magtanan wa man gud masabti sa mga ordinaryo mga tao. Of course ato siguro mayor kay gikan man intahan po siya sa police lagi lahi man yun ang police work, lahi man ang governance work, lahi ang management, lahi sa governance doon may mga restriction na dili daw pwede gamitin ng 20% for travel ano yung malaod kani bitaw tanan ba this is highly technical man gud nagikinahanglan pa natong pasabton nimo ikaw as accountant man ka, CPA man ka, at least masabtan, mapasabot ni Mas Mayor na Mayor, maog yun ang reglamento sa balaod. Siguro through a meeting siguro, Vice Mayor? Councilors, tinood ka na. Hindi mo, pag-interpret niya sa balaod, kinahanglan ka nag-healthy discussion wherein everybody's mind will be open and at the same time, inquiring from the higher authorities whether we are right or wrong. Before we will do something, then later on, we will be proven as wrong. Mas mahimo ko na we will be proven as right. Diba? Kay lahi man ang proven as wrong o lahi ng proven as right. Unang kinahanglan yun unta o tunay caucus, we can discuss everything, we can exchange ideas para kung sa magani resulta, we are in the nearest possibility that we are right in whatever we will be doing. Bitaw na gusto na kong i-drive nimo, gusto na kong ipangutana gyud nimo kay kani mangutanan wala man gyud siya masabti. Pananglitan kung mo-endorse ang mayor ay pagkahuman na mabara diha sa gunang panglungsod. Ang mabasol na dayon sa gunang panglungsod. Pero wala din sila masayod na doon na day certain requirements, doon na day certain regulation na gipalo ang sangguniang panglungsod. Kita na mingon kung mas mayo siguro mag-meeting, mag-caucus, para yun masabtan sa mayor nga nung also di ay objection. Doon na day babag. Diba? Every objection must be considered seriously. That's why we have to discuss seriously to check whether this objection is right or wrong. If this objection is right, what if the other thing is correct? And the one who object can say, isakto ba dito? Whatever is right or wrong, whichever is right or wrong, we can prove that everybody can support and believes that to support something which is nearest to the right thing or which is the right thing. Diba? Yes, Vice. Basic example, Vice, nga masabtan yun sa tao, no? Panalitan, kining si Atty. Benedictus, karon si Atty. Benedictus, iyong gi-appoint pagka-city legal officer. Apan, wala kini makakuha ang confirmation concurrent sa sangguniang panglungsod. Pangutanan sa kuha, pamanabahuman. I-check sa dato whether he accept the designation as
city legal officer, one city legal officer. If he accepts that designation, I believe that is wrong. Mo lagi na. So at least natambagan bitaw through a meeting makaha sa mayor o sa legislative department, headed of course ni Vice Mayor Maso, at least matrish out ni tanan. Andam ka na, Vice, anytime na doon ay meeting sa mayor? Yeah, as I've been saying, the Vice Mayor, and I think I have convinced the general members of the Sangguniang Palusot to open its doors anytime when the mayor calls the Sangguniang Palusot or a consultation or a caucus so that we can determine what is right or wrong and we can now outline the direction of the city of Iligan. Maayo kay nang walakang Vice nga mahitabo gyud no unta no kay ngano daghan nakayo mga tao nga atong istoryahan, mga yanong, mga publiko nga gusto gyud sila iyon pa nila nga at dili ni concern naman inyong away-away diya naman gusto din na nga mo serbisyo mo trabaho mo maayo gani magkaiusa mo kay naka-apekto na ni sa amoa kami mismo na napektuhan ang tinitnakbayan sa Iligan napektuhan so Tinood ka na, no? Apektuhan yun na. When there is a move, no, by the Vice Mayor, by the Chairman of the Committee of Trade and Industry, by other councilors to bring investors to the city Iligan, dagan ba investors nga gusto mo sa tuwa diri? Pero kapanaga na lang, dili maayo gyud ang atmosphere who were already convinced that they should come in. Toyota, Dadadiang Victor Chumbian Group of Companies, Kuban pa, Dadadiang Robinsons. and these are initiatives of the council People who were convinced already by us. So, nga nanonood diri, but there are some more who want to be convinced. And the present relationship, the presence, patanaw na ko, sa baka ni arrogance baka ni, o walay pagtanaw, wala baka ni pagsalig sa Guniang Palusot, no, kana nga attitude prevented the other investors to come to Iligan. Una-una, doon na isa ka investor coming from Davao who will venture on a hydro plant power generator in Limonsukan. Dagang gusto mo sunod. That's why I believe today, as of now, kitang tanan, we should be united. So that we will all be guided in a general consensus o general idea which is supported by everybody. Walay opposition. Kaya kung walay opposition nini, what will happen? Mayroon mga investor, kasabutan nila, kailain-lain sa guna-una. Di pwede. We have to be in agreement. Ngadto na lang hinuglaing locality. One direction. We have to be in one line of thinking. We have to be supporting one direction. We have to have one idea. No, for the betterment of Iligan. Kaya pagkabulag-bulag ta, wala gyud tayo nahimo nini. Sa Vice Mayor, sa statement ni Congressman Bart Belmonte kagahapon adlaw nga despite nga dunay matawag natong mismanage ni Colonel Rohinsya sa atong mayor ang siyudad sa Iligan sa pagdunaan nini for 1 year na kung hapit na magtuig apan matod pa ni Congressman Belmonte nagtuo paghapon siya nga duna pa higayon nga mapalambo ang bakbayan sa Iligan kung adunay panaghiusa dunay panaghiusa. Okay, gayon, let us remember that we still have 2 years more to work and to prove one's kining capacity, capability, one's direction, one's determination to make Iligan a better Iligan. So, tagaan na itong chance, no? Luwa nag-isulti ni Congressman Bart Belmonte, tanaw na po, kung unsay mahimo pa sa atong mayor, na sa kung una-una, and let us stop all these squabbles. Yes. Let us stop all these pasangil, pati kayo. Well, para na ko, everything is true except for our allegations, which are, properly supported with the different jurisprudence, with the different sections in the law. Yes. No, pero kining mo bang allegations, this is bringing disunity to the officials of Iligan. Lagi. Like for example, kay usay mga advisor dito sa mayor, matawag nato usay dako gyud sila green nga mag-blend yun sila Vice Mayor kay pananglitan.
nag-issue na po ang mayor nga kaning bahin sa approval sa travel orders. Matod pa kay Boko ang atong mayor nini igo ro intawan po ni Turma. Nga tanan ko no nga mga travel order. Tanan nga mga opisyal, all city official and employees are advised to refrain from traveling without approved travel orders. Tanan ko no. Without approved travel order. Kana mag-submit ng travel order ni mo dito ba? Sa ano na? Sige, pag-submit o travel order, request for travel, dili man pirmahan. Dili pirmahan. Buti pa sabot, dili ka ka-travel. Okay, taguan mo po dito sa iyong opisina. Siguro, wala gini makaabot sa iyong opisina. Taguan yun lang mismo sa iyong mga staff. So, kanina bitang, mismo ang naka-add sa fire, nakasabot. Ang kanila po yung mismong mga advisor, yung mga personal staff. Tanaw na ko. So, reaction naman ni Vice Mayor. Tinawag ka na, nilibya ba yung paminahon? Noong while there is a memorandum, but all my travel, request for travel, wag yung signature sa mayor. Except for one, kanatong December po siguro to. Hindi niya pirmahan? Posible po nga wala po na makaabot sa mayor kay simple maagi manaog ka ng kung sa konta checkpoint ba? Maagi man ang mga checkpoint, maagi sila misa nagkisulat. Pero dapat unta nilang inindiman Brad, nga kining travel para sa mga city elected officials, no? Kung naon nagipasabot sa mayor nina, mga city official, apilang sanggunian. Kung apilang sanggunian panginsod, meron man nag-ingon na ministerial lang sa isa ka mayor ang pagpirma kung ang ilahang mga travel, ang ilahang ang source of budget and source of funds gikan sa sangguniang panginsod. Is Sangguniang Palusot. And it is the Vice Mayor who is accountable for that. So, ang ilahan dito, kung naman ang ministerial nila, dili na nun. Like for example, all our PRs, no PRs na to. Purchase request. Cycle para sa mga liaison officers na to. Ang daw additional service kay karaan, guba ng service sa Gunang Palusot. Tuwa dito, ang aircon sa second floor o sa first floor, o agto ka sa first floor, nangabri na tao ng mga empleyado niya sa sekretaryo sa Gunang Palusot, kay 30 na yung inita. Kung musuot ka dito sa opisina sa mga konsyal, mura ka gilitson. Kung sa mga nagtabuan na Vice, gano'n man ang nalangan man na? Wala pa, I don't know. Di ko kabalo. Anong buwan, mabitaw ng gapalo na kita sa Arta Red Tape Act, no? Ato nang ipakuan, pagkabanan tanan ng Arta. Ato ang mga communication. Eh, galibog lagi ko. How come this until now, wala pa yung resulta? Lagi kinahanglan makinay sa Gunang Palusot. O supportan na po tayo sa Gunang Palusot. Pagkita mo gina nila, ang building will be supporting the executive and the legislative. Wala man tayo gibalibaran sa executive, except na kung wala na pinag-orders with the law. Ora man na. So, murabag din na ba'y pag-ipit, murabag kita, basta sa ginang panlungsod na? Ang atonta, I am praying and I am hoping that in the next days to come, the picture of Iligan will change. Kita alam yun nato nga daghan kayong dili insakto. Gali sa mga appointments, doon na may mga suwag gikan sa Department of Justice, sa Civil Service Commission, DILG, and other cases filed in the Ombudsman is now elevated to the office of the President. Next to the DILG for its action. So kita noon tanan, let us change, no? For better. Ang ako para may kayuhan tanan, di para kayuhan ako, para kayuhan ni Ariulap, para kayuhan ni Angay, para kayuhan ni Mayor. But this is all for the good of us. Wa na gitay oras, Vice Mayor, no? Milapas na gitay gamay. Salamat gid kayo, Vice Mayor. Salamat kayan. Salamat kayo. Maten papunta sa Freedom Week activity dito sa Plaza Alimanya. At na nga mga press people will be around. We have a visitor coming from the 1st District of Misco in the person of Congressman George Almonte. He is one of the speakers in that activity and will be there to deliver also my part. Salamat kayo, Vice Mayor. Si Vice Mayor Ricardo Marso. Salamat kayo, Vice. Salamat
kayo tadi. Salamat kay Pastor. Councilor, salamat kay Senyor Dua. Okay. Iligan sa tanan. May iligan. Para kita oras yan. Lapas ang yung kayo ta. Saka na lang sa itong station manager. Kini yung mga lagad sa kanina, City Councilor Ariel Parinio Anghay. Mga inaotabad nga matuman ang atong mga damgog tinguha. Kini yung lagad sa kanina si Pastor Councilor Bayani Ariola. Salamat, may buntag. God bless, iligan.